Sa bayan ng Lagos, Atty. Hudson Yesela. Maraming salamat, Mayor Panglayan. Barangay Chairman Alex Sarkita, mga kagawad. Inararangal ko na pwede na kami ng ito klaseng pagkakataon. At sa lahat, walang mga salitang mga kapaggarawan ng aking ganap na aking mga kababayan na kabalisa ay bigyan ang pagkakataon si Villaseca para makilala nila. Makita nila ang klaseng sila siya, meron si Villaseca, ano kasi ang tatay niya, bakit siya nagsampa ng kanyang kandidatura para congressman, bilang congressman dito sa Bayan ng Imus, kahit sino pang diablo ang kalaban niya. Si Villaseca po ay isang abogado, 18 taon. 18 taon dito, isang profesor ng batas. Ang kanyang abag-ina ay parehong abogado at abogada. Ang kanyang ama ay si Atty. Damian San Juan Villaseca, na ilang na OIC Mayor dito sa Bayan ng Imus noong 1986, pagkatapos ng Marcos administration. Ang kanyang tamang ina ay si Atty. Pasco Talusi Villaseca, pamangkin ng dating vice-presidente ng Republika ng Pilipinas na si Salvador Doy Laurel. Isa po siyang Batangueña. Yang kabugatang Batangueña na yan, nagdating niya ng isang Caviteñong abogado, inuwi rito sa Imus, dito na buo si Albert Villaseca. At kung bagay lang po gusto ko ipaalala bilang sa abogado, mga bagay na hindi namin naalitada at hindi namin binibigyan ng pansin tuwing sasabit ang halalan. Unang-una. Totoong napakalaga at importante ang nalalapit na halalan. Dahil hindi lamang dito sa ating bayan ng Imus, hindi lamang sa buong lalawigan ng Cavite, kundi sa buong Republika ng Pilipinas, ito lang ang unang pagkakataon sa ating kasaysayan na ang isang halalan ay gaganapin sa pamamagitan ng isang automated elections. Ano ba yung automated elections? Sa automated elections, tayo, ilang mga tao, tayo bumuboto. Tayo binigyan ng kapangyarihan bumoto. Pero ang magtitilang ng ating boto, makina, computer, smartmatic ang nakakuha ng kontrata sa Commission of Elections. Hindi kaya nung nakaraang halalan ng 2007, tao ang bumoto, tao pa rin ang nagbilang. Kaya malaking bahagi, malaking porsyento ng boto ni Mayor Homer sa Kilayan kasama ang kanyang grupo hindi binilang, hindi masunod ang damdamin ng taong bayan ng Imus. Nagkaroon tayo ng isang alkalde kapagwat ang kanyang ama na nungkulan sa bayan ang inuulang hindi kapakanan ng bayan, kundi sarili nilang kapakanan. Ang halalan ng 2007 sa buong kasaysayan ng bayan ng Imus, yun ang pinakawalang kwenta at pinakawalang pang halalan ng naganap. Ang nanahig sa laki, panlilindang, pananakot. Sa laki, panlilindang, pananakot. Yan ang nanahig ng nakaraang halalan. Kaya anong napala natin? 365 pesos. Karo-50 daw. Pero pag tinignan nyo ang resibo nyo, 0.50 ang nakalagay. Patong-patong na paksingil. Patong-patong na buwis. Hindi lang yan double taxation. May mga kaso dito sa bayan ng Imus
Nananahimik ang plaza ng Imus, tagal na ganda, napakasaysayang plaza. Anong ginawa? Sinalaula. Gumawa ng sugat sa damdamin natin. Bawal ito na nag-Imus. Gumawa ng sugat na kailanman hindi na maghihilom. Ang isang makasaysayang bagay, yan pinangangalagaan. Hindi yan kinasalaula. Pag yan ay pinalitan mo, kahit kailanman, hindi mo na maibabalik. Itong mga kabataan na nakikinig ngayon, hindi na nila pwede ipagmalakyan dahil hindi na nila mararamdaman, hindi na nila madarama kung ano ang pakiramdam kung ikaw ay naglalakad, nagpapahinga dyan sa dating Imus South Plaza. Hindi na nila maipagmamalakyan sa kanilang magiging mga kaibigan. Gumawa ng sugat na walang gamot. The damage he, the incumbent mayor, has done is irreparable and no amount of money could ever remedy or cure. Ganyan ang nangyayari. At ang isang nakaupo lamang sa pamamagitan ng pandaraya. Mudya ng Imus, aplikante pa lang, nilalapas pa ka na. Tayo mga kapitengyo, wala sa ugali natin yun. Sa ating mga babae, minamahal, inaalagaan, itinagtatanggol yung mga yan, isipin ang paano. Kapagwat ang panispero at administrador ng bayan ng Imus, kapagwat ng mag-ama, anong nangyari? XXX whose employees nagpapalpiti ka pa ng mga dokumento para ng mangulimbag sa bayan natin. Kapagwat ang panispero, hindi ko maintindihan kung ano mangyayari. Palagi na siya ang nagpupulpos ka habang nasa unsero. Pakinding-kinding pa raw, sabi ni kayo. Yan ang napapala ng isang nahuho, ng isang nanunungkulan sa bayan na nakaupo lamang sa pamamagitan ng paggamit ng salapi, panlilintang, pananakot. Bakit pa mahalaga ang isang halalan? Bakit pa kami namin sa harap ito? Inukuha, hindi ang inyong boto. Napakahalaga ng isang halalan dahil yan lamang ang daming paraan na pinagkalawsabi ng ating saligang batas para tayo maghalal o magluklog ng ating mga katawan sa ating pamahalaan na magpapatalo silang mga programa para sa ating magandang kinabukasan.